Magandang buhay! Sa araw na to, magluluto tayo ng isa na namang Filipino classic recipe na talaga namang paborito ng karamihan at napakadaling gawin at napakasarap kainin. Magluluto tayo ng pinakbet. At umpisa na natin, maganda lang ng kawali, tapos lagay natin yung ating karning baboy. Gumamit po ako rito ng pork belly at hiniwa ko lang yan sa strips. Ngayon, kahit na anong parte ng baboy, pwede kayong gumamit. Gagawin natin dito ay sasangkutsa natin to hanggang maging crispy yung appearance. Tapos, lagyan natin ng konting mantika para mas mabilis yung proseso na to. Tapos, gagamit lang tayo rito ng moderate flame or katamtamang init para hindi naman mabigla yung ating karne. Haluin lang natin to from time to time. Dapat lagi nating hinahalo para pantay yung pagkakaluto natin. At hintayin natin na lumabas yung mantika mismo ng ating baboy para lalong sumarap mamaya pag nag-gisa tayo. Tuloy-tuloy lang natin yung paghahalo hanggang sa lumabas talaga yung mantika ng ating pork belly. Siguro yung process na to, it will take around 8 to 10 minutes para lumabas at maging crispy yung ating pork belly. Tapos gagawin natin dito, lagay na natin yung ating bawang. At yung bawang natin ay hiniwa lang natin yan ng pinong-pino. Medyo may twist yung ating pinakbet, pero the usual, ganun pa rin yung kalalabasan ng ating pinakbet actually. Iba-brown lang natin yung ating bawang. Ngayon, pwede kayo yung magdagdag pa dyan ng kung ano yung gusto nyong karne. Pwede kayo magdagdag pa ng hipon or pwede kayo magdagdag ng manok kung gusto nyo. Sunod na natin yung ating sibuyas. At since na mura yung sibuyas na puti rito sa Dubai, sibuyas na puti na po yung ginamit ko. Ngayon, pag nasa Pilipinas kayo, kung ano yung pinakamura, yun na yung gamitin nyo. Okay na yung ating bawang at saka sibuyas. Lagay na natin yung ating kamatis. At yung kamatis natin ay hiniwa lang natin yan sa katamtamang laki. At igigisa lang natin yan hanggang sa maging mushy paste yung appearance. Tapos pag okay na, lagay tayo ng bagoong alamang. And by the way, para sa kumpletong listahan ng ating ingredients sa ating recipe sa araw na to, sinulat ko po sa description box. Haluin lang natin, sangkutsa lang natin yung ating bagoong alamang. Siguro mga 1.5 to 2 minutes. Ngayon pag okay na, lagay na natin yung ating kalabasa. At yung kalabasa natin ay hiniwa lang natin yan sa katamtamang laki. Ginawa nating cubes. Tapos sabay na rin natin yung ating sitaw. At haluin lang natin to. Igisa lang natin saglit yung ating kalabasa at saka sitaw. Siguro mga 1 minute. Para lang malasahan niya yung bagoong doon. Kumapit yung bagoong doon sa kalabasa at saka sa sitaw. Tapos lagyan natin to ng tubig at gumamit lang ako rito ng mga kalahating cup. Kasi yung purpose ng tubig ay para lang magkaroon ng steam mamaya pag tinakpan natin yung ating gulay. Naglagay na rin tayo ng crushed black pepper. Ngayon, by the way pala, doon sa sabaw, nasa inyo po yan kung gaano karami kasi may mga tao kasi na gusto nila medyo may sabaw yung kanilang pinakbet. Naglagay na rin tayo ng powder seasoning at asin. Lalo na sa mga bandang Visayas ay gusto nila medyo may sabaw kasi inahalo yan sa kanin. Ako kasi gusto ko medyo tama lang yung sabaw kasi ginagawa ko rito. Ito na yung kapalit ng kanin. Pag gulay yung ulam ko, luluto ako ng isda, luluto akong karne, yan na yung kanin ko. Para minsan naman ay bawas sa carbo at saka sa sugar. So inalo lang natin at hindi pa masyado malambot yung sitaw at saka yung kalabasa natin. Pero maganda kasi yan pag hinahalo nyo from time to time din. Tapos lagay na natin yung ating iba pang gulay, yung ating talong. Tapos yung ating okra. At saka syempre, hindi mawawala yung ampalaya. Haluin lang natin saglit.
At gagawin natin dito ay tatakpan din natin yung ating gulay ulit para may continuous cooking. Siguro mga another 4 minutes. Tamang-tama lang yun para lumambot yung ating okra, yung ating talong, at saka yung ating ampalaya. Tapos ang ganda ng pagkakaproportion ng ating gulay. Pero pag sa Pilipinas ka, syempre, mura yung gulay dyan. Siguradong marami yung lulutuin yung pinakbet. Tapos magdadagdag lang ako rito ng kangkong para magkaroon naman siya ng leafy vegetable. Ngayon, optional na po yan kung gusto nyong lagyan ng kangkong. Pero I do suggest, pag nagluto kayo sa susunod ng pinakbet, lagyan nyo ng kangkong. Kasi magpapadagdag sarap yung kangkong. At sa the same time, para magkaroon naman ng dahon doon sa pinakbet. Hindi yung usual na walang dahon. Yung iba nga dyan, naglalagay ng mga talbos ng kamote. Pero since na hindi available yung talbos ng kamote rito, gumamit na lang ako ng kangkong. At pwede na natin i-enjoy yung ating napakasarap na pork pinakbet. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe sa araw na to, please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow yung ating kusina sa Facebook. Thank you for watching at ito ang kusina ni Dan Levy.